sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Let us establish the premise first. May kamangmangan ba ang Diyos? Meron po. Hindi natanggap yan ng mga tarantadong pastor na ayaw maniwala sa Biblia. Na ang Diyos may kamangmangan. Si Pablo nangaral yan eh. May kamangmangan ng Diyos. Kaya lang, hindi sinabi ni Pablo yan para pababain ng Diyos, kundi para lamang purihin ng tao ang Diyos. Bakit? Sabi niya kasi, ang kamangmangan ng Diyos lalong marunong kaysa mga tao. Tama? Tama po. So it doesn't degrade God, but it exalts God. Amen. Tama? Tama po. Ang kamangmangan ng Diyos lalong marunong kaysa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Tatanungin kita ulit, Sis Luz. Apo. May kamangmangan ba ang Diyos? Meron po. Meron ba siyang kahinaan? Meron po. Saan? Agreed ba tayo dyan, mga kapatid? Baka meron tutol. Tumutol na kayo agad hanggang hindi pa tapos yung taksa para walang traiduran. Tanong, may kamangmangan ba ang Diyos, mga kapatid? Meron bang kahinaan ang Diyos, mga kapatid? Ang Diyos ba ay marunong, Sis Luz? Marunong po siya. Pero sa kabila ng kanyang karunungan, meron siyang kamangmangan. Opo. Malakas ba ang Diyos, Sis Luz? Malakas po. Pero sa kabila ng kanyang kalakasan, meron siyang kahinaan. Opo. Ngayon, tuklasin natin, ano ba yung kahinaan at saka kamangmangan ng Diyos, Sis Luz? Opo. Para malaman natin, ano ba yung kapangyarihan, yung kalakasan, at yung karunungan ng Diyos? Ano ba yun? Diba, sabi mo, ang Diyos marunong. Opo. Ang Diyos ba ay malakas? Malakas po. Bagaman meron siyang kahinaan, pero malakas siya. Tama? Tama po. Bagaman meron siyang kamangmangan, pero marunong siya. Tama? Tama po. Eh ano ba yung karunungan ng Diyos at yung kalakasan niya? Basahin natin ang 1:24 ng unang Korinto. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Alin yung karunungan at lakas ng Diyos, Sis Luz? Si Kristo po. Kanino siya lakas ng Diyos at karunungan ng Diyos? Sa mga tinawag po. Ayon. Kanino ba yung mga tinawag? Sino ba yung mga tinawag? Na para sa kanila, si Kristo ang karunungan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. Sino ba yung mga tinawag? Diyan pa rin sa unang Korinto 1, lilindag ka lang sa 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Yung mga tinawag, kapatid na Luz. Ano po, Brother Eddie? Sino ba yung mga tinawag ayon sa talatang nabasa mo? Yun pong mga pinapaging banal sa iglesia ng Diyos. Tinawag sa iglesia ng Yung mga Diyos. tinawag, yung mga miyembro, yung mga manggagawa, yung mga apostol,
yung mga propeta, yung mga tagapagturo na nasa iglesia ng Diyos, yun ang mga tinawag. Para sa mga tinawag, para sa mga apostol, para sa mga kapatid, para sa mga propeta, para sa kanila, si Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos o ang kalakasan ng Diyos, at si Kristo, ang karunungan ng Diyos. Tama? Tama po. E paano yung hindi tinawag? Ano naman sa kanila si Kristo? 23. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran, at sa mga Hentil ay kamangmangan. Ay nako, ang Kristo palang karunungan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos sa iglesia, sa mga tinawag, siya parang yung katitisuran at kamangmangan para naman sa mga hindi tinawag na mga Hudyo at mga Hentil, mga kalaban ng Diyos. Yung ayaw patawag, yung hindi sumusunod sa tawag ng Diyos. Yung palang mga hindi sumasampalataya, para sa kanila, si Kristo yung katitisuran, yung kahinaan, at saka yung kamangmangan ng Diyos. Nakita mo, Sis Liz? Opo. Dalawa pala kalagayan ni Kristo, Sis Liz. Totoo po. Para sa tinawag, karunungan siya. Para sa hindi tinawag, kamangmangan siya. Tama? Tama po. Para sa tinawag, siya ay kapangyarihan ng Diyos. Para sa hindi tinawag, sa mga kaaway, siya naman ay katitisuran, parang kahinaan. Tama? Tama po. So si Kristo ay representasyon ng dalawang bagay. Na kay Kristo ang kapangyarihan ng Diyos, na kay Kristo ang karunungan ng Diyos. Na kay Kristo rin, yung pinaniniwalaan ng mga hindi sumasampalataya na kamangmangan ng Diyos at kahinaan ng Diyos. Para sa kanila, saan ba ako natigil, Sis Liz? Yung pong sinasabi po ninyo na si Kristo po, dalawa ang kanyang kalagayan. Para sa tinawag, siya yung karunungan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Sa hindi naman tinawag, siya yung kamangmangan ng Diyos, siya yung kahinaan ng Diyos. Doon po. So si Kristo, representasyon ng dalawang bagay, Sis Liz, Opo. na magkasalungat. Tama po. Yung karunungan, kasalungat ng kamangmangan. Tama? Tama po. Yung kahinaan, kasaluwat ng kalakasan. Tama? Tama po. Kaya lang, nasa dalawang tumitingin. Opo. Yung karunungan ng Diyos, na si Kristo, kung tignan natin sa iglesia tayong mga tinawag, si Kristo, karunungan ng Diyos yun eh. Dahil natin natutunan karunungan sa Kanya, di ba? Totoo po. Kung tignan naman siya nung hindi sumasampalataya, kamangmangan naman siya. Kaya nga kung lais-laitin siya ng mga hindi sumasampalataya, gano'n na lang eh. Ginawa pa siya ng kwento nitong tarantadong si Dan Brown, di ba? Opo. Kung tingnan natin si Kristo, nasa kanyang kapangyarihan ng Diyos yung kalakasan. Tama? Tama po. Kung tingnan naman siya ng mga Hudyo, yan ba ang paniniwalaan mo? Anak lang ni Maria yan. Anak ni Jose, ang luwagi. Para bang napakahina, napakawalang kwenta ni Kristo para sa tingin ng hindi sumasampalataya. Tama? Tama po. Kaya yung dalawang bagay na yun na kay Kristo, magka-opposite sa dalawang tagatingin, sa dalawang tumitingin. Tagang-titingin sumasampalataya, karunungan siya. Tagang-titingin hindi sumasampalataya, kamangmangan siya. Tagang-titingin sumasampalataya, kapangyarihan siya. Tagang-titingin hindi sumasampalataya, katitisuran siya o kahinaan.
Diba? Opo. So, si Kristo ang embodiment ng dalawang bagay na magkaiba. Kamangmangan at kahinaan, kamangmangan at karunungan, kahinaan at kalakasan. The embodiment of those two contrasting things ay na kay Kristo. Tama ba yun, si Cruz? Tama po.